Hi everyone! Ngayon naman ating tatalakayin ang education system pagdating sa United States. Kung sa Pilipinas ay mayroon tayong DepEd para sa Basic Ed at mayroon tayong CHED para sa tertiary, pagdating naman sa United States ay wala silang national curriculum na sinusunod. Bagkus ang nagtatakda ng mga standards or pamantayan ay ang mga lokal or munisipalidad. Ganun na rin kung ano ang curriculum na kanilang gagamitin. Ang aims ng United States pagdating sa edukasyon ay syempre ma-promote yung mga achievement ng isang mag-aaral, gayon din ay ma-foster o mailabas yung pagiging global competitive nila, and of course to ensure equal opportunity pagdating sa education na kung saan ang bawat bata or ang bawat mag-aaral ay nakakakuha ng pantay-pantay na karapatan pagdating sa edukasyon. At sa pamamagitan nito, ini-aim din nila na ma-improve yung overall educational outcomes nila para sa sariling katagumpayan ng isang mag-aaral, lalo na't inihahanda sila sa pagiging workforce at ganun din sa pagiging responsible citizenship. So pagdating sa subject matter nila, meron silang tatlong bahagi. Ito yung elementary school, middle school, at high school. Pagdating sa elementary school, dito papasok ang kinder to grade 5. Dito ang mga tinuturo pa lamang ay ang mga basic skill kagaya ng language arts, math, science, social studies, and specials, kagaya ng mga art, music, and PE. Tinuturo pa lang dito yung mga basic, halimbawa na lamang sa mathematics. Ang tinuturo pa lang dito ay yung mga addition, subtraction, multiplication, and division. Pagdating naman sa middle school, dito papasok ang grade 6 to grade 8. Ang tinuturo naman dito ay ang deeper knowledge. Kung sa elementary ay basic pa lamang, pagdating dito ay pinapalalim na yung kaalaman ng isang bata. Ang mga tinuturo dito ay language arts, math, science, social studies, and electives. Sa electives, papasok dito ang foreign language na kung saan nagtatakda ang isang local or municipality kung ano yung pwedeng aralin. Halimbawa na lamang ay Mandarin, at dito technology at arts. And next naman is yung sa high school. Papasok naman dito ang grade 9 to grade 12. Pagdating naman dito ay advanced na or advanced study na yung pinag-aaralan nila dahil inihahanda nila na sila sa employment or sa kolehiyo. Dito naman papasok ang English, math, science, social studies, electives, and advanced option. Sa advanced option, papasok dito yung AP courses, IB program, and honors classes. At syempre, kung mayroon silang subject matter, meron silang mga teachings or learning methods na sinusunod. Papasok dito na kung saan binabalance nila yung pagiging student-centered and teacher-centered, na hindi lang teacher yung nagiging source or pinanggagalingan ng information, bagkus binabalance din na mayroon itong learner-centered na kayang makibahagi ng student sa talakayan. Halimbawa na lamang sa question and discussion na kung saan teacher man ang pinanggagalingan ng information at ng question, ay may karapatan naman itong sagutin ng bawat mag-aaral. Sa pamamagitan nito, nagagawa nila yung pagiging learner-centered. And next naman is yung project-based learning. Sa project-based learning, tinuturuan naman sila dito na matutong gawin or kayang gawin yung mga bagay na on their own. And next is the active and collaborative learning. Sa active and collaborative learning, tuturuan sila dito na makisama or makihalubilo sa mga kapwa nila mag-aaral na kung saan kaya nilang makipagtulungan para matapos yung isang gawain. And next is use of technology. Alam naman natin na sa United States, mas advanced yung technology nila kesa sa atin. That's why nagiging implementation na rin ng kanilang education ang paggamit ng teknolohiya, sapagkat nagagamit na nila to sa iba't ibang pamamaraan, sa pagtuturo man, sa pagki-quiz, and etc. At pagdating naman sa assessment and evaluation, meron silang tatlo: ang diagnostic, formative, and summative. Kagaya na lamang ito sa atin na mayroon tayong sinusunod: diagnostic para sa paunang pagtataya, formative para sa pagtataya habang nagkakaroon ng diskusyon, at sa summative na pagkatapos ng diskusyon, halimbawa na lamang ng mga quiz or ng mga exam. So, mapapansin natin na kalintulad ito ng meron tayo sa Pilipinas pagdating sa mga assessment. Kaya, nung naisip ko na posibleng na impluwensyahan tayo ng bansang Amerikano noong panahong sinakop nila tayo. And next, ang pagkakaiba nga lamang ay ang grade range or pagdating sa grading system nila. Dahil sa grading system nila sa United States, ang sinusunod nila ay ang A to F. And last naman is yung strength and yung room for improvement.
Sa strength nila, alam naman natin na mayroon ng high quality pagdating sa education doon. Halimbawa na lamang sa Harvard na matatagpuan doon. Nakilalang kilala yung Harvard sa buong mundo bilang sikat na paaralan sapagkat nakakapagbigay ito or nakakapaglabas ito ng mga magagaling na mag-aaral. So, pagdating sa United States, alam natin na mayroon itong impact kapag doon ka graduate. And then, next naman is use of technology. Kagaya nga ng sinabi natin kanina, mas advanced yung mga technology na ginagamit nila. And syempre, strength nila yon sapagkat mas kaya nilang gawin or mas nauuna sila pagdating sa mga bagay-bagay na sa paggamit ng teknolohiya. And kung meron strength, syempre merong weaknesses or room for improvement. Dito papasok ang educational inequality. Sa educational inequality, kaya natin nasabi na room for improvement pa yun. Kasi alam naman natin, di ba, na walang sinusunod yung United States na national curriculum. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng unequal funding. Ibig sabihin, posible na dito sa bansang to, sa New York, for example, mas malaki yung funds nila kaysa dito sa bansang to. So, nagkakaroon ng unequal funding na hindi nagiging balance kung naibibigay nga ba ng tama or yung sapat para sa bawat mag-aaral. Lalo na't iba't iba sila ng school kung saan sila pumapasok. And next naman is yung mental health and student well-being. Sabi kasi dito ay maraming mga estudyante sa bansang yun, ngunit kakaunti lamang ang mga psychology nila o mga counsel para pagdating sa mental health. Kaya, mas okay na makapag-provide sila or makapagbigay sila ng mas maraming counsel o mas maraming psychology na makakatulong para sa mental health ng bawat mag-aaral. Ayun lamang, bye!